Kinumpirma ng Philippine Statistics Authority na walang record ang mahigit 400 pangalang tumanggap ng confidential funds mula sa DepEd sa ilalim ni Vice President Sara Duterte. Ilang bagong resibo pa ang kinwestiyon ng mga kongresista dahil sa hindi magkakatugmang pangalan at pirma. At nakatutok si Jonathan Andal. Tulad ni Mary Grace Piatos, nadiskubre ng mga kongresista na wala ring record ng kapanganakan ang mahigit 400 pangalan na tumanggap ng confidential funds mula sa Department of Education sa ilalim ni Vice President Sara Duterte. Batay yan sa kumpirmasyon ng PSA o Philippine Statistics Authority sa House Committee on Good Government and Public Accountability. Out of 677 individuals, 405 ay walang birth certificate o walang record sa birth certificate o pwede nating sabihin na non-existent. Ang ibang pangalan may record sa PSA pero maraming kapangalan. Kasama sa walang birth record ang isang Kokoy Villamin na tumanggap ng confidential funds mula sa DepEd at Office of the Vice President pero magkaiba ang pirma sa mga resibo. May bagong mga resibo rin kinwestiyon ng mga kongresista. Si Alice Crescencio nakapangalan sa 3 resibo pero magkakaiba ang pirma at address. Sina Sally at Sheila magkaiba ang pangalan pero pareho ang pirma. Medyo kalokohan na po ito. Ay itong mga taga-pirma o tagagawa nitong mga ARs na ito ay hindi coordinated. And because of this, Mr. Chair, I believe that this receipt was again merely fabricated. Nilista naman ng mga kongresista ang mga nakita nilang pwedeng ikaso sa mga sangkot sa nakalipas na 7 pagdinig ng komite, gaya ng technical malversation, bribery, corruption of public officer, falsification of documents, perjury, at ang pinakamabigat, plunder o pandarambong. Kapag hinanap sa iyo kung nasaan yung funds or saan napunta at wala kang masagot, the law presumes na binulsa mo. Given the amount we are talking about here, this may be under the crime of plunder. 612.5 million pesos na confidential funds ang hinahanap ng mga mambabatas kung saan ginastos. Sa ngayon, makaraan ng 8 pagdinig, tinatapos na muna ng komite ang investigasyon nila sa confidential funds ni VP Sara. Ito'y para bigyang daan muna ang impeachment laban sa bise na confidential funds din ang tinutumbok. Pero kinwestiyon ito ni Congresswoman Franz Castro, paano na raw iimbestigahan ang 2 military colonel na pinagbigyan di umano ng daang-daang milyong pisong confidential funds ni VP Sara. Bakit tinigil na natin doon? Hindi natin pinatawag yung 2 security officer na involved o yung tumanggap. Nagsalita na rin po yung AFP na nagkakaroon na rin po sila ng internal investigation. Wala rin po akong tiwala na magkakaroon ng partial investigation patungo doon dahil alam naman natin, tauhan nila yung involved. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng bise at ng AFP. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras.